So, next part naman natin is mag-design tayo ng custom na materials. Kasi yung materials natin dito sa Revit is sobrang limited lang. Diba? So, limited lang. Kukunti lang yung meron tayo dito. So, under the manage, meron tayong materials dyan. So, click nyo yung materials. Pwede tayo ngayon mag-create or mag-add ng material. Saan? So, dito sa baba, meron ditong create and duplicate. So, create new material. So, meron tayong default new material. Pwede natin yan i-rename. For example, ay lagay tayo ng tiles na bago. So, tile 1. And then, sa appearance ng tile 1, pwede tayo mag-input dito ng image. So, kuha na lang tayo sa Pinterest. So, marble, floor tile, texture na seamless. So, seamless para wala siya yung line for the edges. So, ito na lang siguro. Tapos, i-download natin. Ano siya ita-download? Lang. Ito na lang, pictures. So, okay na. Na-download na natin. Balik tayo kay Revit ngayon. So, input tayo ngayon ng material. Ito yan. Open. And then, pwede din natin siyang i-edit yung dimension ng ating magiging tiles. So, gawin natin 600 by 600. Done. Apply. Okay. And then, highlight ulit natin tong floor. Palitan natin yung tiles natin. So, edit type tayo ngayon. And then, edit ulit natin yung structure. Palitan lang natin ang material dito. So, tile 1. Okay. Okay ulit. Apply. Okay. So, nagpalit na siya. So, zoom in natin para makita natin yung texture. So, dito tayo. Yan. Yung texture ng ating tiles. Siyempre yung sa first floor natin is palitan din natin. So, para makita natin yung first floor, hide muna natin tong second. Ay, nagpalit din pala siya. Nagpalit na din kasi same sila ng property. So, okay na.